nabilo na siya. Tulungan niyo ako ha, kung sabi niyo kapatid niyo ha. At saka ano yun, tawag nito, umiyak eh. Pansin niyo? Tinigtig. Eto na naman tayo eh. Tara na nga, uwi na nga tayo. So ayan po. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Basta po kayo. Welcome po kayo. Paki-subscribe, like, and share, comment dito sa aking video upload, okay? Hayaan nyo munang batiin ko kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti yung kalagayan at malayo sa karamdaman. Lalong-lalo na yung mga OFW natin dito sa abroad. Sana makaipahin ng mundo na roon, sana po nasa mabuti yung kalagayan at malayo sa karamdaman. Okay? So, tuloy tayo. Itong upload video ko ay patungkol to doon sa napod kong video upload sa Ka-Business official, yung upload video ng Ka-Business. Kasi alam niyo naman mga kapo-viewer, isa ako sa subscriber ng Ka-Business at matagal ko na ito nasusubaybayan simula nung yung kampalangki sila. Nasa ang kalang subscriber pa lang napanood ko nung time na yon, nasa 45K pa lang, 45,000 pa lang yung subscriber nila. Yung nag-deliver sila yung sa bandang bandang Tanay Rizal ng sewing machine, kasi ang negosyo nito sewing machine ni Ka-Business. Kaya Ka-Business eh. Kasi negosyo niya sewing machine. Deliver sila roon at yun nga. At yung pinagbintahan nila ay itinulong nila. Yung bayad ng sewing machine ay itinulong nila sa nangangailangan. Yung tinulungan lang, yung nadapadaan sila doon. Yun ang first time ko napanood yung Ka-Business. Dahil, sila yung napanood ko bago ko nakilala sila Kuya Bal, Ate Edna, sila Kuya Bal, si Katekram, dahil kay Ka-Business. Nung mapanood ko yung kanyang upload video. At sumunod na yun, marami ng mga video sila hanggang sa na-discover nila si Bong, yung taong grasa. So, ganun nangyari. So, ngayon, nandito ngayon tayo, updated lang tayo. Bale, magbibigay lang ako ng comment dito sa video patungkol sa nangyayari ngayon sa Ka-Business. Kasi, para sa akin lang, mga kapo-viewers, opinion ko lang to, parang hindi maganda yung nagiging sitwasyon sa ngayon. Sa napapanood ko lang, parang hindi maganda yung nagiging sitwasyon sa isaan lang kagwang, patawagin. Ito nga si Intoy. Kasi parang nangyayari, kapo-viewers, ewan ko lang sa inyong obserbasyon, ito kung sa nakikita ko, parang itong si Tinto ay parang nagtatampo. Nagtatampo sa Ka-Business. Okay, Ka-Business. Sa Ka-Business na rin. Kasi doon sa napod ko video upload, natanong, natanong siya ni Ka-Business kung merong natanggap siya napadala mula sa sponsor, kasi bago pala yon na may nag-text o nag-chat si Mrs. Ka-Business kay Mr. Ka-Business doon sa lugar na kung saan binisita nila yung bahay ni Bong. Pinapatanong ni Mrs. Ka-Business kasi may nag-chat daw sa kanyang sponsor na pinapatanong kung natanggap daw na ito yung padala sa kanya ng sponsor. At yun nga, tinanong ni Ka-Business kung may natanggap. Sabi naman ni Intoy, wala raw siyang alam doon. Diba? So yun nag-trigger, bandang huli, ayun. Nang pauwi na sila, yun, hindi na nakipag-usap sila ng matagal at nagtampo. Umalis na. Ang pamangkat nila Intoy nag-book out. Diba? Yan ang pamangkat doon si Ka-Business. Intoy na at sa thumbnail nila, Intoy nag-book out. Di ba? Tapos,
Yun nga, at parang nalungkot si kabisnes. Pangyayari kasi parang tinalikuran siya ni Intoy at hindi nakapag-usap na. Umalis na, nagmotor, umalis. So kung makakita ito ng video, ito panoorin natin kapwa viewer. Ito yung nangyari. Panoorin natin. Wala si mama ka-business. Naghahanap na. Ha? Meron na, meron pa doon. Mama ka-business. Pasa na kayo. Tagal nyo. Wait. Wait na kayo. Meron akong vlog. Tanong mo, Intoy, bakit may nag-message sa akin na kung natanggap doon, Intoy ang pera. Wait. Pera. Ang sanggol. Pera yan. Hindi, message na si ate. Nag-message daw sa kanya na tanong ko daw siya kung pinapatanong daw ng siguro sponsor kung may natanggap ka daw. Di mo alam eh, kung nakausap si ate. Mayroon bang kumuusap siya? Hindi ko alam din. Hindi, sa akin naman. Tiwala lang ako sa'yo. Tsaka isa pa, wala namang masama kung halimbawa meron padala sa inyo. Okay naman sa akin yan. Tsaka blessing yun eh. Di ba mga ka-business? Sa akin, kami atin nyo, pag halimbawa meron na gusto magkaabot, ay masaya kami. Kasi, sino ba naman hindi sasaya na yung itinuturing ng mga anak ay merong mga nagmamahal, kababayan natin na nagpapaabot din ng blessing, di ba? Itanong ko raw eh. Ibig sabihin na may tinanggap ka ba? May nagkausap ka ba? Well, ano pa dala daw sa akin? Itanong ko raw, hindi pa na ako mahigdikan eh. Nakasakto na kabiyot mo. Message niya. Uwi na rin siguro tayo dahil sa okay lang yun. Sino ba nag-message? Subscribe. Subscribe. Hindi rin malaman. Kahit kasi wala akong nare-reply na kung may mag-sponsor man, kung posible naman hindi ko sabihin sa inyo. Alam mo natin yun. Kahit nga, kilala mo naman ako. Oo naman. Dati siya ganun, kung ikilala kita, alam ko yung paninindigan pagdating sa ganyang bagay. Pero, wala yun, siguro lang yun, tawag nito, mahirap wala, sinabi mo wala, hindi wala. Gusto ko siya, ikaw di maniniwala. Kaya lang naman ito, basahin mo. Message yung ate mo. Hindi niya ate mo, Mama Boy. So, di ba pasa na kayo tagal niyo. Wala akong alam din. Ha? Wala akong alam din niya. At saka, imposible kung halimbawa may magpapadala sa akin, lalo na pera ang pinag-uusapan. Hindi ko sasabihin. Uy! Bakit yung tulog kang mag-isip na sa'yo ako naniniwala, siyempre. Siyempre. Ano yan eh? Wala naman akong ibig sabihin noon. Wala, lang yun. Hindi pa nga natin alam kung hindi pa nga nakukumpronta. At, siyempre kami naman, transparent kami sa inyo. May nag-message na gano'n eh. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Siyempre sa'yo ako. Ikaw ang tuloy-tuloy. Bawa naman mamaya, isa lang yan sa gusto talaga ako paalisin sa inyo. Pero 100% yan. Ano isa sa gusto paalisin, bakit mayroon bang? So, ayan, di ba? Umalis si Intoy.
nagmotor, umalis. Tapos yun, sabi nga ni Kabisnes, ni Intoy, or ni Bay Kabapaya ba yun? Sandali, Intoy, ano to, sabi ako, wala na, hindi na pinansin ni Intoy, hindi na umangkas, hindi na nagpangkas, umalis na lang bigla. So, ganoon, parang tinalikuran niya si Kabisnes. Di ba? Para sa akin, ang comment ko naman dyan, hindi na maganda yung ginawa ni Intoy dito. Para sa akin, hindi maganda pa kasi tinalikuran si Kabisnes. Pero may sabihin kay Kabisnes, saka lang tayo kuya mag-usap. Sa ngayon, medyo hindi maganda yung aking pakiramdam sa ginawa nung nag-chat kay ate na kung may natanggap, wala naman pinagpapadala pa sa akin, wala naman ako nare-receive, o wala naman ako natatanggap na message man lang ng nasabing sponsor na yon na pinatatanong niyo. Di ba? So, hindi maganda. Hindi maganda. Ganun lang. Hindi yung tatalikod na, hindi na nagsasalita, umalis na lang. So, hindi maganda, di ba? So, ano magiging impression nun ng tao? Sa mga nanonood, sa mga naniniwala sa kanila, so ano magiging impression nun sa kanila, sa kanya? Di ba? So, hindi maganda yung ugali. Di ba ganun yan? Yan na magiging impression nun ng mga tao. So, mayroon pang isa. Binisita naman ni Papa Din, sila Intoy doon sa bahay. At yun nga, ang dinakausap ni Papa Din si Intoy, ang nakausap lang ay si Nika. Ito naman ang pag-usapan nila at ito naman sinabi ni Nika. Pakinggan natin. Ito. Kumuha ko ng video clip doon. Kasi, bibelo kong buhay. Sabi nga nila, nabasa pa ako comment na para bang lahat ng mga nasa visit namin nakatalo. Hindi na sinasakay. Hindi po, nakakapagod sa akin lang. Paano sila? Sabi sila na mapapitara. Alam nyo rin, di ba? Hindi naman bakit na namin magkagulatan. Dito na kami sa ganito ganyan. Tapos sila naman mababas. Hindi mo lang kayo nagpaalam. Di ba? Ang ganun mo. Sa amin lang naman, yung updated ang bawat isa. Magay transparent sa inyo. Pagdating sa ganyang bagay. Yung mga bagay din naman na pina-private namin, isinasa, kumbaga, hindi naman dapat i-public yung mga ganang bagay. Pero yung mga ganyan na deserve nyo mong malaman, yung pina-public namin, hindi gusto kong sabihin, hey Papa, ikaw, siguro, kasi ito yung na-respect mo siya. Sa akin lang, sasabihin kay Kuya ko, naniniwala ako sa amin, lalo na kay Inday, salamat. Kasi, yun yung nararamdaman nila, hindi pa na yung may tiwala, hindi pala lahat, hindi naniniwala ako. At yun, salamat. Sa mga nag-comment, may gusto lang kasi akong sabihin sa mga nag-comment. Kasi, sabi nila, karapatan daw nila. Totoo naman po, karapatan yung opinion nyo kasi nga public figure na karapatan nyo po na ilabas yung opinion nyo. Pero siguro hindi nyo naman nakarapatan ng alipustahin yung pagkatao ng asawa mo. Hindi nyo na po karapatan yun. Kasi, ano yun, kung sa inyo kaya mangyari yung ganun, ano kaya yung mararamdaman nyo. Yun lang sa akin, maglabas po kayo ng opinion nyo, pero yung pang aalipusta, huwag na po siguro. So, Yung mismo nga nagko-comment ko ng grabe ko nag-comment. Sana po i-comment ninyo, isipin nyo na kayo po ay Kristiyano, na kayo po ay yung alisin yung pagiging mabuting tao po kapag kayo ay nagko-comment po. kasi kung nagpo-comment sila, parang kilala na nila yung tao. Pag mamusga sila, kala mo, alam na nila yung galaw, yung mali po yung ang silipo natin yung mga kapatid. Sa akin yun.
Mga ganyang comment ko. Tigilan nyo na po yan. Bago na kayo. Lapit na lang mag-New Year. Ayun na buwan na. Lahating buwan na ako ng taon. Kasi masakit po pagka ganyan. Hindi man kayo kilala o hindi man kayo, hindi nyo man ilagay yung mga picture nyo dyan sa comment section. Hindi nyo man tunay na account yan. Pero alam ko na pa kayo ng gusto kung sino po kayo. Hindi man namin kayo kilala. Sana huwag yung comment nyo makapagpa-encourage, kayo. Maging magpakatatay, magpakananay yung po kayo sa amin. Pagka kayo ay maging gabay din namin sa pang-araw-araw na ginagawa namin mga vlog. Kaya tulungan nyo rin kami na naisip namin kung ano yung tama. Yun lang naman sa akin, gusto ko kayo sabihin na kaya mo, ikaw, narinig kayo nito, narinig kayo. Nakauwi lang niya ng 10 minutes na. Pumunta kami dito, ginagawa namin kayo na huwag yung pansinin yung mga ganun. At yung sa akin naman sa mga viewers na nagsasabi ng mga ganun kay Itoy, kaya dandahan kayo sa pagkukomment ng hindi maganda. Yung below the belt na po ba, yung komento nyo na karapatan nyo, sa inyo po yun, pero yung lalagpas nga kayo dun sa komento na yung tao nasasaktan nyo na ng gusto. Alis nyo na po yun. Tsaka yung ito, narinig naman ni Intoy, at sinabi ko na rin dun sa vlog ni Kuya, ay pagkatatag ka to, kung pansinin nyo mga yan, kasi yan ay kakataan ganyan pababa. So, ayun, di ba? Napanood natin. So, yun nga, nagtatampo si Intoy dahil siyempre sa mga comment, sa comment section, ay hindi maganda yung nagiging kinalabasan sa comment section. Na para baga hinuhusga na nila si Intoy ayon kay Nika. Nasabi ni Nika, parang kilala na nila si Intoy kung manghusga itong mga nasa comment section. Di ba? Parang gano'n nangyari. Kasi itong mga sa comment section, walang tigil dito mag-comment kung anong sasabihin nila. Pero nila iniisip kung makakasakit sila ng damdamin. Nang may damdamin. Di ba? So tama naman sinabi ni Nika na itong mga nasa comment section, kung mga magpag-comment, sobra naman. Nakala mo, kilala nila yung tao. Di ba? So yun ang naging usapan nila ni Papa Dins TV. Kasi yung bumisita si Papa Dins. Sabi ni Papa Dins, kung naman kayo ganun mga viewers na nagko-comment sa ka-business sa ganung sitwasyon. Kasi isipin nyo muna yung comment nyo kung makakasakit kayo ng damdamin ng tao. Di ba? Makakasakit kayo ng damdamin nito. Di ba? So, ang sa akin naman dito, comment ko dito, dapat harapin ni Intoy, sila ka-business, total matagal naman sila, para naman silang walang pinagsamahan. May pinagsamahan kayo eh. So, magbigyan natin ng respeto kay ka-business, kami is ka-business, at pag-usapan na maayos. Pwede naman yung pag-usapan in private eh. Pwede naman yung pag-usapan in private siya ngayon dahil yun nga sa pangyayari na yun, kung hindi naging maganda, siguro maintindihan naman ni ka-business. Sige, pag-usapan natin in private. Huwag na i-vlog. Kung ganun man ang gusto ni Intoy. Pag-usapan na in private. Kasi parang hindi maganda. At yun, pag nagkita naman, nag-vlog na sila, at balik sa dati, yung dating sigla ng samahan ng ka-business at mga kagwang. Di ba? Kasi ang saya lang nila eh. Kung magpasaya sila, patawa sa atin, tagal stress. Maganda, yun ang hinahanap natin sa kanila eh. Sa nakikita natin sa ngayon, parang hindi maganda. Parang nalulungkot din tayo mga viewers sa sitwasyon. Hindi nagiging maganda. So, nawawala na yung kailang magandang samahan kung anong meron sila noon nung napapanood natin.
na tayo mga viewers ay apektado rin. Kasi siyempre masakit sa damdamin natin na yung mga kagwang ba't nagkakaganon. Ba't nagkaganon si Intoy kay ka-business, sa family ka-business, di ba? At ganoon din ang mangyayari kay ka-business. Parang mangyari, siyempre di maiwasan sila ka-business, masasaktan din sa ginawa ni Intoy. So ang maganda dyan, mag-usap sila in private. Na hindi na kailangan na off camera na, hindi na kailangan na nakatutok sa camera o on camera. Wag. Mas maganda pag-usapan na lang para hindi na sila pagpistahan ng mga basher. Kasi itong mga basher, wala itong magawa kundi manira, naghahanap ng butas. Itong mga basher. Di ba? So advice ko lang kay Intoy, kausapin mo si Mr. Ramirez ka-business. O yung mga kasama, yung mga kagwang in private. Para maliwanagan kung ano, gaano ba katotoo yun. Kung wala. Yung padala yung sinasabi ni Miss Kabisa, kung may natanggap ba siyang padala ng sponsor, kung wala. Ganon lang yun eh. Ganon lang yung Intoy. Paliwanag mo lang, kung wala talaga, di wala. Tapos, manghingi ka ng sorry sa sitwasyon na nangyari na sa ginawa mo naging attitude sa sitwasyon pag tinalikuran mo si ka-business. Kung nagawa mo yun, siyempre, sa bugso ng damdamin na sisiraan ka ng isang sisiraan ka ng isang sponsor na wala namang katotohanan. Gagawa-gawa ng kwento na wala mga papadala siya kung wala naman pala yung pinadala. O, di ba? So, pangit itong sponsor na hindi natin malaman kung wakwak ito. Kasi uso ang wakwak ngayon. Napapansin naman natin. O, kay Katekram, napanood natin na wakwak yung anak niya, si Dave. O, di ba? Sa Kalingap, nanonood tayo. Ganoon din. Nawakwak din yung ilang mga kuan doon. Mga dating Kalingap, Angel, nawakwak din. Kasama na si Rina, si Erica. O, di ba? Nawakwak din. So, uso ang wakwak dito sa social media, lalo-lalo na sa mga tinitingnan natin mga Kalingap partner. O, ka-business. Di ba? So, ganun. Paalala ko lang po ulit, mga viewers, paalala ko lang po ulit. Baka mayroon pang nanonood dyan sa akin na hindi pa nag-subscribe, susunod lang po kayo dito sa aking upload video. Comment ko sa video sa mga napapal ko, mga hinahangaan ko charity vlogger, sila Kalingap Rab, Kuya Bal, Ate Edna, Ate Jack, at saka lahat ng Kalingap. Kay Daddy Frankie, shout out, kay Pugumbihero, mga supporter, mga viewers ng Pugumbihero, welcome po kayo sa aking YouTube channel. At pakisubscribe, like, and share, and comment. Ganoon din kay ka-business, Papa Dings TV. Shoutout sa inyo. Share lang sa akin. Pag maglalambing lang po ako sa inyo, baka pwedeng, huwag po kayo mag-skip ng ad kasi may mga advertisement na po yung aking mga video upload. Okay? Yan lang po. Bye. Ingat tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumikapal.